Lumen Christi. So patuloy tayong liwanagan ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Sa mundong ito, tayo ay tinatawagan ng mga salita, hindi ko kayo iiwang nangungulila. Bahagi yun. Well, mahirap ang iwanan. Naranasan na siguro natin sa buhay na ito natin. Tayo ay iwanan. Maaaring nakalimutan o maaaring tayo lang ay naiwanan o talagang may pagkakataon na talagang iniwanan tayo. So, lalo-lalo sa mga bata, very traumatic. Naalala mo ba tayo kasi nag-drive ako ngayon, isinusundan akong tricycle na medyo hindi maganda yung pagkapark. Hindi ako makalabas. Ang ginawa ng driver, inurong ng konti. Hindi pa rin inurong. Inabante ng konti. Nag-iiyak ng bata. Kasi yung nanay na ay may binibili ata ron o may kausap doon sa loob ng bahay. Akala niya ay mawawala na siya doon kasama ng kanyang nanay. Sabi lang ng driver ay hindi babalik tayo. Very traumatic ang maiwanan. O maaaring naman may mga pagkakataon na alin, tayo ang nag-iwan. Maaaring magulang, boyfriend, asawa, kaibigan, business partner, bahagyo. Yun ay masakit sa kanamuhan. Sa araw na ito, pinaalalahanan tayo ng tunay kapal natin. Hindi ko kayo iniiwan nangungulila. Well, sa mga salita ng pagkakas, hindi ko kayo iiwan or iiwan nangungulila. Pero pareho. Hindi iiwan at hindi mangungulila. Bahagi nyo, kasi pwede naman iniwanan, pero ay hindi siya nangungulila. Pero kay Jesus, bahagi nyo na yung dalawang ito ay higit na magkasama. Maraming marami kasi sa mga Ebanghelyo na pinagnilay-nilayan namin yung mga nakaraang linggo natin. Manatili kayo sa akin, mananatili ako sa inyo. Ako ay suma sa inyo, at kayo ay suma sa akin. Pero ngayon sa pinahayag namin sa Ebanghelyo sa naman, dalawang bagay na hindi tayo iiwan ni Jesus. Una, yung paanyaya na alin, yung tinatawag natin utos ng pag-ibig. Bahagyo na tayo ay nais sa makasama ng Jesus kapag tayo ay sumusunod sa utos ng pag-ibig. Yung atas ng pag-ibig o pag-ibig sa pagsunod sa utos, hindi pwedeng pag-imalagay yung dalawa. Ang una, hindi siya lahat, kaya maganda yung unang pagpapasa, yung ikalawang pagpasa. Yung ikalawang pagpasa sa sulat ng Isang Pedro, anong sabi ng Isang Pedro? Maging handa kayo palaging magpaliwanag tungkol sa inyong pag-asa. Bakit ito may connection ito? Sapagkat kinakailangan, sabi nga, may papaliwanag naman natin sa Jesus kung kilala natin ang ating pinaniniwalaan. Ang Diyos Ama na may likha ng sanlibutan, ang Diyos Anak, ang ating Panginoon sa Kristo na nagkatawag tao, naghandog ng sarili sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay para lumusin tayo sa mga kasalanan. At ng Diyos Espiritu Santo na kung saan ay tayo ay
patuloy na gagabayan sa pagtahak natin sa daigdig na ito. Kahit pa paano dapat may alam tayo, bakit you cannot love what you do not know. Hindi mo pwedeng mahalin ang tao hindi mo kilala. Kinakailangan mo na makilala mo siya. Paano mo siya mamahalin kung hindi mo alam yung kanyang gusto? Paano mo siya mamahalin kung hindi mo alam kung ano ang kanyang kinamumuhian? Kaya napakahalaga na mayroon tayong kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Kaya humalaga na dapat palaging magkaroon tayo ng panahon ng pag-aaral, pagmumilay, pagsasaliksik, pag-usap sa Kanya, upang lalo natin siyang makilala. Pero hindi lamang, sabi na natin, yung may alam yung ating utak. Kasi yung pagkakilala natin sa Kanya, dapat ay makita natin natin. Pagkilala natin yung atas ng pag-ibig. Kaya nga, panyaya ng San Pedro, yung sa ikalawang pagbasa natin, na handa kayong magpaliwanag tungkol sa inyong pag-asa na yung mahinahon at magmasa. Naalala ko yung kwento ng isang dating protestante na naging katoliko. Kasi itong dating protestante na ito na naging katoliko ay matagal na rin siya ay nag-missionary work din sa kanyang simbahang protestante. Ngayon, yung kanyang mga dating kasama na nag-mission, ba't may iniwan sa Jesus? So nagpapaliwanagan sila. Ito namang naging katoliko, marami siyang nalaman kasi nag-aaral siya ng banal na kasulatan, nag-aaral siya sa mga sulat ng mga unang mga mananampalataya, yung tinatawag natin yung ama ng simbahan, mga ama ng simbahan, fathers of the church, nakapagbabasa siya ng mga dokumento ng simbahan. Pero sa kanyang pagninilay, sabi niya, I might win an argument, but lose a relationship. Hindi kasi patalinuhan. Kahit na kumisan sa pagpapaliwanag ng ating pananampalataya, dapat nandoon yung pag-ibig. Hindi payabangan. Hindi patagisan ng talino. Patagisan ng pag-ibig. Yung panyaya ay pinayag. Yun yung ganito pamamaraan. Sapagkat lahat naman ay naghahanap ng kaliwanagan. Pero yung panyaya na ipinayag ni Jesus Christ, kaliwanagan ay tunay lamang makakamit saan? Sang-ayon sa atas ng pag-ibig. At doon natin nakikita natin, hindi tayo iniwanan ng Jesus Christ. Nandun siya. Kasi siya yun eh. Sa iyo yung nagmahal sa gitna ng pag-ayaw sa kanya ng mga Hudyo. Yung kanyang pagmamahal na hinayaan niya, siya ay mapalo sa krus ng mga makasalanan. Nandun yung pagmamahal na kung saan niya rin, na siya ay inalimura na mga taong ayaw sa kanya. Pero ano yung kanyang pinamanig? Ang pagtugon sa Ama ng may pag-ibig. Kaya bahagi yung kaya kapag tayo tumikilos ng may pag-ibig, pag-ibig sa Diyos, at pag-ibig sa kapwa, maging maliwanag natin, hindi tayo iniwanan ng Diyos. Siya'y sumasa sa atin, at siya'y nananahan sa atin. At sigurado, hindi tayo makapulila. Kasi kaysa natin, nagkatawang bakong anak na sumunod sa kalooban ng kanyang ama ng may pag-ibig. Pangalawa, anong sabi ni Jesus? Para masabi natin na hindi niya tayo iwang mangulila,
ipapadala niya ang Espiritu ng patnubay. Ang Espiritu ng katotohanan. Yun yung hamon na kung saan makita natin yung biyaya ng Espiritu Santo. Alam naman natin ngayon ay kaan, susunod ay pag-akyat na Jesus sa namin, susunod ay yung pagpapadala ng Espiritu Santo. Mayroon tayong defense lawyer, nagapagtanggol ng mambabatas. Hindi ho liar. Kasi may mga tagapagtanggol na sinungaling. Ito ay yung Espiritu ng katotohanan na nais na pamanig ng buong nilapad. Lalo-lalo na ngayong kapanahonan na ito, ang daming pegi, panika, bahagi yun at tayo ay patuloy na gagabayan ng alin na patnubay ang Espiritu ng katotohanan na gagawin sa ating malutang. Huwag tayong ma-scam. Huwag tayong hayaan natin ng alin na tayo ay tumahak sa landas ng alin na kasinungalingan at ng pagbabalaghan. Yung isang paanyaya na pinapulayan ng buong kapal. At pagkakataon, tayo na kumisan sa gina ng daigdig na ito na alin. Kasi yung daigdig na ito ay nakikinig sa ingay. Pero yung Espiritu ng katotohanan ay yung Espiritu na siyang gagabay sa atin. Na maliwanag na alin na tayo tumatahan sa landas ng katotohanan na ipinahayag ng buong kapal. At maliwanag na alin, hindi tayo mapabayaan yung karanasan ni Pili doon sa unang pagbasa. Kung inyo pong napakinggan, yung ating unang pagbasa ay mula sa Gawa ng mga Apostol. Anong sabi ni Pili? Sino ba si Pili? Si Pili pa isa doon yung Pili na sa unang pagbasa, isa doon sa 7 diakono na pinili ng mga alagad kasama si San Esteban. Na alin, na siya ay nagpunta sa Samaria. Alam naman natin yung mga Samaritano, kalaban niya ng mga Hudyo. Bagaman mga Israelita rin yan. So, pero nagpunta sa doon sa mga bayan ng Samaritano para ipangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Ang tunay na katotohanan. At anong nakita natin? Na sila ay napadaya sa masamang espiritu, gumaling ang mga pilal, bahagi yun. And then later on, nakita natin na sila'y dinalaw ni San Juan at ni San Pedro upang bumaba ang Espiritu Santo. Bakit? Kahit ako sa gitna ng matinding galing nila bilang mga Israelita, ay tinanggap nila si Jesus. Bakit? Pinaglubayan sila ng Espiritu ng katotohanan. So mga kapatid, pagkakataon ang sa pagkahan natin sa daigdig na ito, sana patuloy natin maramdaman ang mali, yung hindi tayo iiwanan. At tayo rin po'y magpasalamat sa pagdiriwang natin ngayon, lalong-lalo na sa mga nanay. Magpasalamat tayo sa mga nanay na hindi nang iiwan. Naway patuloy natin maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Patuloy natin maramdaman yung patuloy na paggabay. Ipanalangin din natin yung mga kapatid natin na isinantabi, yung mga ulila ng lubos, mga walang mga magulang na hindi nalagaan ng kanilang mga anak, yung mga anak na iniwanan ng kanilang mga magulang, yung mga inabandonada o inaabandonado, yung mga sigipa ng lipunan. So ipanalangin din namin sila nawa at dahil lahat ay maling tanda na nawa maipamanig din natin yung presensya ng
na hindi nang iiwan.